Ayan. Okay, marami po ngayon ay busy. Busy sa maraming bagay. So yung iba ay, kasi karamihan ng kamag-anak, maraming kamag-anak. Ayan po. Ngayon po ay, gaya ko po, ang kuya ko at ang bunso namin ay parehas na tumatakbo po. Ayan. Okay, ngayon po ay, hello, nandiyan po ba kayo? Batiin nga po natin ang ating katabi. Sabi natin, good morning. Ayan, good morning. Ayan. So, sana po ay maging masaya po tayo sa Panginoon. Kasi po yun na lang po ang pinakamasarap sa buhay ng tao. Kasi ang nangyayari po ngayon sa Israel, sa Middle East, ay talaga pong nakakasindak. Talagang may pahintulot ang Panginoon sa lahat ng bagay. May panapanahon. Kaya po sa panahon natin ngayon ay siguro po patuloy tayo magmuni-muni para sa ating sarili at sa Panginoon. Opo, napakahalaga po yan sa panahon ito. So, tayo po muna ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po. Muli sa araw na ito, kami po ay nakakatipon sa iyong pangalan. Sa iyong harapan, O Diyos, narito po kami sumasamba. Patuloy ang dalangin po namin na kami po ay turuan mo at gamitin mo lang po ako na iyong lingkod. Bigyan mo po ako ng tamang puso, tamang kaisipan at tamang pananalita. At dalangin ko po, Ama, na basbasa mo po kami at turuan, Panginoon, sa maraming bagay. At dalangin po namin na kami po magtamasa na malaking biyaya, Panginoon, ng iyong pagpapala tulad ng iyong pangako. Kami lahat, O Diyos, ay patuloy po na liliwanagan. Patuloy po kaming tutulungan. Patuloy mo kaming palalakasin sa tulong ng Diyos Espiritu Santo na nasa amin na. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Purihin ka po, Panginoon. At dalayin po namin, Lord, na maging doon po sa Middle East, dumadalayin kami ng iyong pagkapala, ng iyong kapayapaan, ng iyong proteksyon sa iyong bayang Israel. At dalayan po namin, Lord, na patuloy mo silang ingatan at hipuin, Panginoon. At dalayan po namin, Lord, sa gawain na nangyayari po ngayon ng giyera doon. Maging ang mga Palestino, marami pong mga Palestino nakakilala na rin po sa iyo. Hipuin mo sila at liwanagan mo ang mga Palestino. Liwanagan mo ang lahat ng mga tao sa mundo, lalo po sa lugar na yon. Yung mga Kristiyanong, mga Iranian, mga Kristiyanong Lebanese, napakarami po na nakakilala sa iyo, pero sila ay naghihirap dahil sa pangyayaring ito ngayon, nagulo sa Middle East. Kaya Ama, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, sapagkat alam po namin lahat ng bagay ay pinahintulutan mo ayon sa iyong kalooban at layunin. Maraming salamat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Muli nga po, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, pagpalain ka ng Panginoon sa araw na ito. Amen. Napakasarap na ito po ay masabi natin. Lagi pong maging positibo po tayo at lagi pong, sabi nga, maging malinis po yung ating kaisipan, ng ating puso na tayo po yung mga anak ng Diyos. Okay? So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay makita po natin sa 1 Peter o 1 Pedro chapter 1, verse 15 to 16. Ayan. Okay, pwede bang paki-plus nga, nakalimutan ko, plus natin po yung NIV version nung, ayan po. So, kung nariyan na po kayo, 1 Pedro chapter 1, verse 15 to 16. Basahin ko po. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Alam po ba niyo dito po sa salita ng Diyos, ayan po, sa salita ng Diyos version, ayan po. Sapagkat ang tumawag sa inyo ay banal, magpakabanal din kayong tulad niya sa lahat ng inyong pag-uugali. Doon po sa ating version ay sa lahat ng inyong ginagawa. Dito po ay sabi, magpakabanal din kayo tulad niya sa lahat ng inyong pag-uugali. 16, ito ay sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Actually, sa Old Testament po, ito ay nasulat sa Leviticus,
chapter 11. Nakalagay po doon yung sinabi, kasi po yung mga batas tungkol sa pagkain, paghipo ng ganito, yung ganito. So maraming kautusan na kapag ito po ay nasanggi mo lang yung patay na butiki o patay na marumi ka na. Kaya ang sabi lagi pong siya sabi doon bago tayo haharap sa Diyos, magpakalinis tayo. At ang tawag po doon ay magpakabanal. Okay. Kaya po napakahalaga na tayo pong lahat ngayon. Tingnan mo yung katabi nyo. Hindi mo ba alam na ikaw ay banal? Opo. Kasi po kung hindi po ganon ang pananaw mo sa sarili mo, baka hindi mo pa naiintindihan. Kaya siguro, nagkakaiba po tayo. Nakaraan po ang naging lesson po o naging naituro po dito yung the pursuing of holiness. Tama? So napakahalaga po yun, ang kabanalan. Dito po tayo tinawag ng Diyos. At sa kabanalan, totoo pong masakit, sabi nga po na isang mga ngaral, Pastor, sabi ng isang pastor, alam mo, mahirap ngayon Kasi kailangan tuwiran tayo magturo. Lalo po sa atin sa Matimbo, na kailangan tuwiran tayo magturo. Paano ba gagawin namin? Sabi ko, hindi. Hindi ko dapat matakot. Kasi ituturo mo yung kabanalan. Ituturo mo yung salita ng Diyos. Ba't ka matatakot? Di sabihin mo totoo. Di ba? Kasi nga po, sabi niya, kasi na marami mga sasagasaan. Totoo yun. Kasi salita ng Diyos yun. Maliban na lang kung ikaw nagsasalita. Di ba? Kung salita ng Diyos yun, wala po. Kasi wala tayong option. Kahit po tayo mangaral, kaya sabi ko sa kanya, ituro natin kung ano nararapat. Di ba? Kasi, sabi nga, kaya nga, alam mo, ang kabanalan na may proseso, hindi naman kaagad nando doon ka sa top na ito kasalanan niyan, hindi. Ang pagiging banal ay step by step lang yan. So bago ka maging banal, born again ka muna. Di ba? So napakahalaga po yun. Actually, Brother Jello, okay na yan ako. Okay. Napakahalaga po, sabi nga po sa English, ayan po. Ayan, nalagay na pala. Sa English po, sabi dito, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Kaya nga po ang ating pong pamagat sa ating pag-usapan ngayon ay ito po. Ayan, ang ating pamagat ay okay. Ayan po. Our God is holy. Our God is holy. Ayan. So, our God is holy. Sabi nga po natin, our God is holy. Ang Diyos natin ay banal. So, yun po ang napakahalaga. Kasi po, ay kapag hindi po gano'n ang ating pananaw, hindi po gano'n ang nasa puso natin, nakakaroon tayo ng pagkakaiba. Kung minsan ba ay nangyayari po, may ang Diyos ba ay kumikiling sa kahit kanino pa man, hindi siya nagsabi, wala siyang itinatangi. Kahit na pastor kami, hindi po kami mataas para sabihin malapit kami sa Diyos. Hindi po. Kahit po ang mga bishop, kahit po hindi po. Kami mga lingkod lamang. Si Apostol Pablo nga, sabi nga niya, hindi ako ang mataas. Hindi ako dapat papurihan, kundi ang Diyos. Dahil ako'y alipin lamang ng Panginoon. Si Pedro na naging matapang, mapusok, pero nung bandang huli, sabi nga, ako'y isang alipin, nagpakumaba. Sabi nga, may bagbag na puso na naglilingkod sa Diyos. Kaya ito po ang napakahalaga. Kaya nga po, sa buhay ng tao, napakahalaga po sa ngayon, ay magkaroon tayo ng tunay na pagkaunawa sa salita ng Diyos, ay iyon po ang tawag ngayon sa atin, ang tunay na pagkakaisa. Kasi po, ang bayang Israel, kung titingnan po nyo ngayon, ang tawag po sa kanya yung tunay na pagkakaisa. Actually, nahahati po ang kanilang gobyerno bago po nangyaring giyera. Magulo po sa kanila. Kasi po yung mga politiko sa kanila, ganun din po kung ano nangyayari sa atin, ganun po nangyayari sa kanila. Kaya lang po, bakit sila hindi magapi? Kasi dahil nga po sa kabanalan ng Diyos. Hindi po dahil sa mabuti ang mga Israelita. Actually, hindi naman maliligtas ang mga Israelita dahil sila ay pinili ng Diyos. Maliligtas siya, nakasulat sa Bible yan, maliligtas sila sa kanilang pananampalataya.
kay Jesus Christ. Sa ngayon, hindi pa sinanampalataya. Pero bakit sila iniligtas ng Diyos? Dahil ang Diyos ay banal. Ang kanyang covenant, ang kanyang tipan sa bayang Israel ay hindi nagbabago. Dahil ang Diyos ng Israel ay ang Diyos ni Abraham, di ba? Ni Moises, ni Jacob, di ba? So, yun po ay ipinakikilala sa Old Testament. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin, tayo po ngayon, mga kapatid, na mga mananampalataya ng Panginoon, ay mapalad. Sabihin nga po sa katabi, mapalad po tayo. Opo. Kaya lang, hindi tayo naging mapalad kasi kung minsan sa nararamdaman natin o sa emotion natin. Kasi po, alam po natin na tayo po lahat ay mahina. Actually, ako nga po, kung minsan po ay dumarating na gusto ko nag-iisa lang, gusto kong lumayo, di ba? Gusto kong lumagay sa isang lugar na wala akong makikita, di ba? Maliban na lang, siguro makipagkita ako sa Diyos. Kaya lang siguro, Pastor, gusto mo na ba? Ayun na lang, ano. Pero hindi, dito lang sa lupa. Yan. Maganda po. Actually, for 12 days ay inayos ko po ang mga buto ng mga magulang ko. Nilipat po namin. Kaya po medyo iba po ang aking aura ngayon. Katulong po akong gumagawa. At naiyak ako kasi nga po kasi ang tatay ko at nanay ko naman ay born again. Alam ko magkikita kami. Makikita kami sa susunod na panahon. Ayan. At ang nakakalungkot lang po, sabi nga nung kasama ko, born again din po yung kasama ko na gumagawa. Sabi niya, Pastor, dito ko napatunayan. Kasi tinignan niya yung bawat daan niya, nababasa mo yung mga lapid, di ba? May namamatay ng bata, may nilibing na kami gumagawa doon, 23 years old, babae, ang ganda. Sabi niya, tingnan mo, Pastor, hindi lahat ng namamatay dito, puro matatanda. Hindi. Kaya nga, dito, marami tayong matututuhan. Oo nga. Pag pumunta ka sa cemetery, marami kang matututuhan. Kasi makita mo doon na marami palang mamamatay na hindi dahil sa katandaan. Di ba? Hindi dahil sa nagkasakit. Kasi may na-aksidente, mga po doon eh. Kagagraduate lang, engineer. Naku, may kwento pa ako, no? Kagagraduate lang engineer, ay dahil manginginom, ay nga po, kagagraduate lang. Ang laki ng pangarap, ay nanginom, tapos ayun po, siguro nadapa yata, na bagok, tapos sabi sa bahay, mamahinga muna ako, yung palang pamamahinga, tuloy-tuloy na. So kagagraduate, hindi man lang napakinabangan yung kanyang profesyon, di ba? So mayroon talagang iba't ibang kwento ng buhay. Amen? Pero ngayon, ang kwento po ng Panginoon ang tingnan natin. At kwento ng ating buhay din po, para ma-check po natin. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ulitin ko po, doon sa salin ng salita ng Diyos, nakaapo dito, ay sa lahat ng inyong pag-uugali. So, nakaugnay po yon sa ating pagkakilala sa ating Diyos. Kung siya po ay banal, so ang Diyos po natin ay banal at nakalagay po sa ating puso at kaisipan niyan. Lahat ng gagawin natin, siyempre magkakaroon tayo ng pagmumuni-muni o sabi natin yung pagtitimpi, pagpipigil sa sarili. Actually, ito po ay fruit of Holy Spirit, pagpipigil sa sarili. Kasi kung maiisipin mo, ito ba'y tama, ito ba'y gagawin ko ay makakabuti, ito ba'y nakakatulong, ito ba'y ayon sa pag-ibig at kabanalan ng Diyos. Minsan, ewan ko po kung naisip po niyo yun. Kasi ako po ay hindi ko po sinasabing mas mataas ako sa inyo, ulitin ko po. Pero yun lagi ko iniisip eh. Kaya madalas ko sinasabi dito, pag ako'y sumasama loob ko, lagi yung tinututukan ng sarili ko dahil hindi marapat na ako yung marap sa Diyos na meron akong damdam. Kasi yun nga po yung pag-uugali, di ba? Yung pag-uugali kasi nagmula sa iyo, yung lumalabas, ginagawa mo. Personally, yan po yun. Kaya kung ano yung ginagawa mo ngayon, ikaw yun. Hindi naman ako yun. Hindi pwedeng ako yun na nasa inyo. Hindi po. Ganun siguro ngayon, pinapasa ko lang kung ano yung nasa akin at kung ano yung nasa salita ng Diyos. Yun po ang papel ko naman po ngayon.
mangaral ng salita ng Diyos, at ipatotoo rin po ang buhay ko at yung mga bagay na nakuha ko, karunungan galing sa Diyos. Pakikuha nga po yung papel dito sana. Okay, sige po. May mga papel po sa ilalim. Okay, purihin po ang Panginoon. So, ay nga po, napakahalaga po yung sinasabi dito. Our God is holy. Kaya nga po, ang napakaganda dito ay, ayan, manatili sa ating kaisipan ang kabanalan ng Diyos. Ayan po, magpatuloy sa banal na pamumuhay sa pamagitan ng pakikinig at pagsunod sa Diyos. So, una po ay we are called to be holy. We are called to be holy. Doon po sa ating teksto, dahil ang Diyos na pumili, sa ibang salin po, tumawag. So, sino ang pinili? Sino ang tinawag? So, sa Bible po, merong pinili, may tinawag. Ayan po. Pero ang totoo po, tayo. Bawat mananampalataya, hindi lang po nasa Galilean Christian Ministry, lahat po ng mananampalataya kay Jesus Christ, bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, sila po ay pinili, sila po ay tinawag. Tayo po yon. Kaya nga po, wala po dapat tayong pagkakaiba. Bakit tayo nagkakaiba? Dahil nga po doon sa pagdating po sa kabanalan. Nagiging iba po ang pananaw natin. Hindi po, kung maliit ang church, halimbawa maliit po church natin, kakaiba na tayo doon sa malaking church. Hindi po. Okay, magkamamag po tayo. Nagkaroon po kami ng, ako po yung lumagda ng manifesto po ngayon. Mayroong pagkakaisa po sa body of Christ, MMC. Opo. Meron po tayong gagawin ngayon. Kasi po ang mga church po sa Malolos, mayaman po, marami po mga abogado dito, marami po. Kaya kung kailangan natin ng tulong, ayan po. Hindi dapat tayo magwatak-watak. Mananampalataya magtulungan. Yan ang kabanalan. Mag-ibigan, magkaisa. Yan po ang panawagan sa amin ngayon. Sabi nga, ang dami-dami nating abogado ngayon, di ba? Ang daming abogado po ngayon na mga mananampalataya nakatapos, mga abogado. At kung hingi tayo ng tulong doon, pwede po. Meron po tayong fire truck, meron po tayong ambulansya na pwede pong matawag. Bawat barangay po sa Malolos. Matagal na po ito. Kasi po kulang tayo sa pagkakaisa. Minsan nakakalagay tayo doon sa pagkakaiba natin. Hindi po tayo nagkakaiba kasi po isa lang ang Diyos at tumawag sa atin. Kaya nga tayo po ay tinawag para po maging banal. Kaya ito po yung ilagay po natin sa ating puso at kaisipan. Ayan po, tayo po ay tinawag maging banal. Ayan po. Ang bawat isa na nalig sa Panginoong Hesukristo, ito nga po yun. Kaya kung titingnan po natin, ano ba yung nasusulat? Napakahalaga po ito. Ano yung nasusulat? Bago po tayo dumating doon po sa mga bagay na pag-elaborate, pagbibigay po ng interpretation, o pagbibigay po ng encouragement, o pagbibigay po ng anuman po ang ating ibibigay, ay tutukan muna po natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 1, verse 7. Ayan po, tingnan po nyo. Roman chapter 1, verse 7. Ayan po. Napakahalaga na, opo, madidinig mo sa akin, napakahalaga kasi sa akin, napakahalaga ang salita ng Diyos. Opo, lahat po ng nasusulat sa Biblia ay mahalaga sapagkat ito ay nasusulat at ito ay banal na kasulatan at ito ay galing sa Diyos. 7, sabi nga, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Pastor, para sa tiga-Roma yan Hindi man tayo tiga-Roma. Hindi po gano'n ang pagbibigay po ng pakahulugan dito. Kasi po lahat po tayo, ang ina-address po dito ay mga mananampalataya na tiga-Roma. Hindi po tayo nabuhay nung panahon pa ng apostol. Pero ngayon po ay nabubuhay tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga tinawag. At maintindihan po natin, tinawag tayo ng Diyos para maging banal. Para maging banal. Hindi po para banal. Hindi tayo banal na tinawag.
O banal ka, tatawagin kita. Para maging banal. Ang ibig sabihin, may pinanggalingan ka. Sino sa inyo ang talagang banal nung makakilala sa Panginoon? Di ba? Wala. Ako, ang dahil ko ang kasalanan eh. Yung tropa ko nga, sabi ko si Termy, ngayon nandun sila sa lahat, nandun sila sa Mindoro. Kung di pala ako born again, kasama pala ako doon ngayon. Sa Mindoro sila. Para lang po. Puro yung mga asawa po yun. Isa lang walang asawa doon sa tropa namin. Samahang po yun. Samahang sanlibutan. Kasi mayaman nga po yung kasama ko, barkada ko doon. So, kung hindi ako born again, sabi ko kay si Termy, kasama ako doon. Ano kami sa Mindoro ngayon. Ayan. Amen. Kaya makita po natin na tinawag tayo na maging banal. Opo. Actually, pwede ba ipaki-plus Brother Jello, pwede bang paki-plus yung meaning po ng holy o yung kabanalan o yung salitang banal? Sa Bible Dictionary ko po ito kinuha. Okay, nakasulat ba dyan? Okay, ang sabi po doon, holy. Ang salita pong holy, ang sabi doon ay set apart for God. Mga hiniwalay para sa Diyos. Nakahiwalay para sa Diyos. Belonging to God, kabilang sa Diyos. Pure, malinis. Ayan, godly, maka-Diyos, di ba? So, ipo yung galing sa Bible Dictionary. Kaya napakahalaga po mga kapatid na maintindihan po natin. Pag sinabing holy, actually sa Bible, ang tinatawag na mga saint, sa English saint, o yung banal, ay mga buhay, hindi po patay. Pero alam natin sa mga religion, ang tinatawag na santo, ay yung mga namatay na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Hindi po. Kundi tayo po, yon. Lahat ang tumanggap sa ating Panginoong Hesus ay ginawang banal. Opo, tinawag maging banal. Ayan po. Kaya nga yung kabanalan na yon ay set apart for God. Nakahiwalay. Hindi po tayo maghihiwalay. Kung ikaw manampalataya nandun, tayo po ay hiniwalay. Hindi po tayo magkakahiwa-hiwalay. Kaya nga po mga kapatid, ang napakahirap nga po na maintindihan, tayo. Kasi po tayo mga tao, sa totoo po, ako rin po, minsan, di ba, minsan iba rin ang mood ko, minsan iba rin ang aking nga po, kaya nga ako, binabantayan ko sarili ko, kasi hindi man po ako perfectong tao eh. Kahit kami mag-asawa, minsan kami dalawa, tayo na lang dalawa. Kami lang dalawa sa bahay, kung minsan, di ba, nakakaroon pa ng diskusyon. Di ba, hindi nawawala yun eh. Opo. Pero dalawa lang kami sa bahay, di ba? Kasi yung mga anak ko ay nagtatrabaho na, yung dalawa nagsawa na. Kaya nga po, mahirap. Di ba? Pero ang magandang balita, ngayon, sa tulong ng Banal na Espiritu, kaya nga, tayo na born again na, malaki pag-asa natin. Yun lang ang pag-asa natin. Pero kung hindi, sabi ko, kung hindi ako na born again, lagi, di ba? Kaya nga po, yung ginagawa ko ng araw, pag nag-aaway kami, minsan hindi ako uwi. Ganun po. Mayroong hindi po kami pagkakaunawaan, sige, kumain ka, kakain na lang ako pagkatapos mo. Yan na lang. Pero purihin ang Panginoon dahil sa biyaya ng Diyos, ginawa akong banal ng Diyos. Kaya po yung pagiging banal, yung pure, godly, paano ba yun? Yun po yung ginawa ng Jesus sa krus. Yun po yung ginawa ng Jesus sa krus. Kaya nga po sa biyaya lang tayo mababago. Sa biyaya lang tayo magkakaisa. Hindi po tayo magkakaisa dahil sa ito yung kaisipan mo, ito yung kaisipan mo, ito yung damdamin mo. Hindi po. Magkakaisa tayo sa Espiritu. Actually, pagbaba ko dito, pwede kayong magalit. Di ba? Halo-halo po yan eh. Pwedeng may magalit sa akin, pwedeng matuwa. Di ba? Pero dahil na tayo ay sakop ng Banal na Espiritu na niniwala po ako, lahat tayo pagkaisahin ng Diyos sa Kanyang harapan. Dahil kapwa tayo tinawag ng Diyos. Amen? 1 Thessalonica chapter 4, ayan po. 1 Thessalonica chapter 4, ayan, buksan po natin para po ay yung nasusulat. Ayan po, napakahalaga yan. Yung nasusulat ay lagi po natin basahin. Okay, yan po ay lagi natin ilagay sa ating buhay.
sa ating kaisipan, sa ating puso. Okay, ay 1 Thessalonica chapter 4, verse 3. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Tanong po natin sa 7, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kasi dito po, ang tinuro po dito, yung konteksto po ay yung pong tungkol sa pag-aasawa. Hindi ka nag-asawa dahil lang sa sexual na pagnanasa. Kundi dapat ito po ay mayroong pong, ito po ay may yung kabanalan po ay atin pong i-apply. Hindi ka nag-asawa dahil sa pangangailangan lang naman. Yun po ang inaano po dito. Kundi tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano inuutos niya, nakasulat sa Bible, gawin po natin. Actually, mga kapatid, pag sinabi po, ulitin ko, yung kabanalan po, ay kailangan po dito yung hindi ka nakakasala. E paano ka hindi ka makakasala? At ano ba ang kasalanan? Yun nga po, ano ang pananaw natin sa kasalanan? Ang kasalanan hindi yung pagpatay, hindi yung pagnanakaw, hindi lamang po yan. Pastor, mali ka. Kasalanan din yun. Tama po, kasalanan yon. Pero hindi po doon nagmula ang kasalanan ng tao. Ang kasalanan ng tao ay nagmula sa paglabag. Amen? Okay, halimbawa, may yung mga anak, sabi ng nanay mo, mag-aaral ka mabuti anak ka. Tapos ngayon, nagluloko ka. Oh. Alin ba yung kasalanan doon? Una mong kasalanan, hindi lang yung nagloko ka. Bunga iyon ng iyong pagsuway. Kaya kung walang pagsuway, walang kasalanan. Kaya lang iba, hindi alam ang kasalanan, hindi nagbabasa ng Bible. Kahit Kristiyano. Kaya nga nagkakaiba-iba tayo pagdating sa kabanalan. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Lalo sa panahong ito. Sa panahong ito na talagang kailangan maging seryoso tayo. Hindi po seryoso na parang nakasimangot o hindi po. Maging seryoso tayo dahil nangungusap ang Diyos. At sinasabi natin huling panahon na. Sapagkat ang huling panahon na palatandaan na darating po at tignan natin lagi ay ang nangyayari sa bayang Israel. Iyan po ang palatandaan. Basahin nyo ng basahin ng Bible, isa lang po. Pag merong nakikita na tayong pagbabago sa Israel, at marami na nga po nangyayari, ito po ang palatandaan. Malapit. Natandaan po ba niya? Sabi niya, pag nakita niyo ang igos ay nakakadahon na. Di ba yun sa Mateo? Di ba? Sinasabi natin, malapit na ang tagaraw. Ganon din naman pagdating na anak ng tao. So, ang puno ng igos ay simbolo rin po yan ng Israel. Kaya napakalaga po yun. We are called to be holy. Sapagkat kung alam mo na ikaw ay tinawag ng Diyos, tinawag ka, alam mo na tinawag ka ng Diyos, may tumawag sa iyo, ngayon malapit ka na kung ikaw ay tinawag, malapit ka na sa Diyos, inilapit ka sa kanyang puso, at kung kilala mo siya na Diyos na banal, meron bang tinawag na ganito? Tinawag siya tapos po kung ano-ano ginagawa. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, hindi ako yan. Sabi mo, okay, itakwil na natin yan. Wala nang sisihan. Tumingin tayo kay Lord. Iyan ang pag-asa natin. Kasi kung titingnan ko sarili ko, sabihin ko, hindi ako worthy. Laging gano'n, di ba? Makukulong ka. Alam po ba nyo, pag nakulong po tayo dyan, para po yan yung ahas. Di ba? Alam mo ba yung sinabi kay Cain ni Yahweh, ng Diyos? Cain, kung mabuti ang ginawa mo, matuwa ka. Pero kung masama, ang kasalanan ay parang, di ba? Parang mabangis na hayop na handang lapain ka. So ganun po, yung kasalanan kapag tumubo sa puso, nagugat po yan, di ba? Yung tampo, galit, puot, hanggang sa papatay na po yan, hanggang sa makain ka na po. Yung buo mong katauhan nakakain na po ng kasalanan. Nagsimula po lang yon sa isang maliit na bagay. Kaya mga kapatid, checkin natin ang ating sarili. Hindi pinag-uusapan dito sino ba ang tama, sino ba ang mali. Ang pinag-uusapan po dito, paano tayo makakasunod sa kabanalan ng Diyos? Ako po ay, hindi ko po sinasabi, so ako po ay patawarin nyo, pagpapasensya nyo kung ako po ay nagkamali sa inyo. Pero sa ngayon po, kung ako po ay nangangaral, kasama po nyo ako na tinuturoan ng Diyos.
Napakahalaga po yon. Kalooban ng Diyos na tayo maging banal, tinawag tayo sa kabanalan. Letter B, tinawag tayo sa pamamagitan ng mabuting balita ng Panginoon. Ikalawang Tesalonica chapter 1 o chapter 2. Ayan po. Ikalawang Tesalonica chapter 2, verse 14. Tinawag kayo. Siguro simulan ko sa 13 para maintindihan nyo. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo, kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng inyong pananalig sa katotohanan. Verse 14, tingnan po nyo, nangyari ito dahil tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ito po yung biyaya, ito po yung kagandahan loob ng Diyos. Tinawag tayo sa pamamagitan ng gospel na pinapangaral sa atin nang pumunta sa bahay natin na sinabi, si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. Sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanyang sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, tayo pong lahat ay magpatuloy po sa katotohanan na tinanggap natin. So kaya nga po, pag napakalimutan natin ang first love natin kay Lord. Kasi nung una tayo kumilala sa Panginoon, talaga pong totally, hindi ba, naiyak pa tayo. Sino po sa inyo talaga ang naiyak nung tumanggap sa Panginoon? Meron pong ganyan. Di ba? Pero pagkaraan po ng dumating po ang mahabang panahon ng pagiging Kristiyano, nagbabago po tayo. Kasi yun nga po ang natural sa ating mga tao. Kapag natatagal na, nagbabago po. Kaya napakahalaga po, naiintindihan natin ang pagkatawag sa atin ng Diyos, hindi tayo tinawag, o ikaw, Petra, dito ka sa loob, ikaw ay born again na. Alagaan kita, hindi po. Ang Diyos po ang tumawag sa iyo. Kaya ka narito, ang Diyos ang tumawag sa iyo, hindi si pastor. Kami po ay manggagawa lamang. Yung po mga leaders, manggagawa lamang yan. Ngayon po ang ginawa niyo, sumunod po tayo. Ang pagsunod po natin sa Diyos, ito po ay gawa ng kabanalan. At pagkakilala mo na ang Diyos na tumawag sa iyo banal, kaya ka sumasamba sa Diyos ngayon. Pero kung ikaw po ay hindi pa seryoso sa pagsamba sa Panginoon, ang ibig sabihin, maaaring kulang ka pa sa katotohanan. At ngayon, tanggapin natin ang katotohanan na nasusulat. Ayan po. Tito chapter 3, verse 5. Ang sabi po doon ay ganito. Tito chapter 3, verse 5. Ang sabi po doon, pakinggan po niyong mabuti. Iniligtas niya tayo po iligtas na kung tayo manampalataya ng Panginoong Hesus. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi dahil sa tayo mabuting tao, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, hindi po doon natapos. May pangako ang Diyos at yung banal na Espiritu, dahil lang sa ating pananampalataya, hindi pa tayo mabuti, wala pa tayong ginagawang mabuti, mula nang tanggapin natin si Jesus Christ, papasok na sa iyong puso ang Holy Spirit. At iyon po yung kabanalan nasa atin. Iyon po yung binhi ng kabanalan nasa atin. Hindi ka naging banal dahil ikaw ay naging congressman, ikaw ay naging mayor, ikaw ay naging napakabuting manager, ikaw ay napakabuting bata o anak sa tahanan. Hindi po. Dahil sa banal na Espiritu at dahil ikaw ay tumagat ng banal na Espiritu, ang ibig sabihin, nanampalataya ka kay Jesus Christ. At iyon po talaga ang ating sandata at kalakasan. Mga kapatid, yun ang panlaban natin. Kahit pagtawanan tayo, huwag kayong bibitaw sapagat darating po ang panahon. Talagang mamimili po tayo. At huwag naman mangyari po na tayo mamili na naiwanan tayo ng rapture. Kasi po, ang pamimili po sa rapture ay yung patay or buhay. Kasi kung i-deny mo si Jesus Christ, mabubuhay ka. Magpatataka pa ng 666.
Pero kung hindi po, pupugutan ka naman ng ulo kung ikaw ay mahuli. Nakasulat yan, mga kapatid, pupugutan ng ulo. Mangyayari yan, pastor, nakasulat. Kaya sabi ko sa inyo, kung ako po ay nagsasalita ng sarili ko lamang, wag, malis na tayong lahat dito, hindi totoo ang sinasabi ko. Hindi po ba? Napakahirap po para sa aming mga ngaral na magsabi po ng hakatang isip lamang po namin. Napakahirap. Kasi mismo ako ay mapapahamak kasi alam ko pong may impyerno. At ang unang hahatulan nga po nakasulat din sa Bible, mga ngaral, tigapagturo. Sino ba tigapagturo? Kung i-analyze po natin, lahat ng manampalataya ay tigapagturo ng salita ng Diyos. Kaya nga pursuing holiness, napakalaga po yan. Kasi po, yung nakikita sa atin, kaya tawag sa atin ay asin at ilaw. Wala po nakasulat yan, di ba? Asin at ilaw. Alam po ba niyo yung asin? Ang asin po, saan mo epekto yan? Panloob. Ang ilaw, panlabas. Pag patay mo yung ilaw, hindi niyo makakita. Yung kapugian ko, hindi niyo makikita. Di ba? Walang ilaw. Di ba? Buhay mo yung ilaw. Kita mo, ayan, si pastor si pastor pala yun. Ayan, nakangiti. Ayan, kita-kita mo, di ba? Pero yung asin, hindi makikita yan. Kasi ang gawain yan, pang loob, binabago ka sa loob niyan. Kaya nga tayo asin. Ang ibig sabihin, pag nabago ka, bilang asin ka, mag-i-impluensya ka ngayon. So, napakalaga yung impluensya. Ayan po. Dahil ang Diyos may banal, impluensyahan mo siya. Ang Diyos natin ay banal. Di ba? Sabihin mo, uy, magkano ka, banal ang Diyos. Magdili-dili ka, kapatid. Yan ang asin. Di ba? Nag-i-impluensya ka. Amen. Kaya napakalaga po yan. At sabi sa verse 7, tingnan mo nyo. Tito, verse 7, sabi nga dito, upang tayo, sa verse 6 po, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Verse 7, upang tayo'y gawing matuwid, sa ibang salin po yan, banal, sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. At tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Kaya nga po, may assurance of salvation. Bakit po? Dahil masaganang ipinagkaloob ng Diyos ang Holy Spirit sa atin upang tayo maging banal, sapagkat hindi tayo makakapunta sa langit kapag hindi tayo banal. Walang dugo at laman makakapunta sa langit at walang makasalanang pupunta sa langit. Pero paano yung pastor? Kaya nga may namagitan. Sabi nga ng Romans chapter 23, sapagkat ang lahat ay nakasala at walang sino man nakaabot, walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Paano tayo mapupunta sa langit? Dahil kay Jesus Christ, yung dugo niya ang nilinis sa atin. At hindi lang yun. Nung tayo'y humingi ng tawad at tayo po ay manumbalik sa Panginoon sa pamamagitan ng Jesus Christ, yung Holy Spirit papasok sa atin. Kaya nga po, yun ang magbibigay sa atin ng bagong buhay. Habang tayo naghihintay, nabubuhay pa sa mundong ito, araw-araw babaguhin tayo ng Diyos. Yung ating pag-uugali, yung ating pananalita, ako po, marami pang binabago sa akin ng Diyos. Kaya wag mo natin sabihin, kaya na natin. Hindi po natin kaya sa ating sarili. Kasi ang dami pong nakakatukso. Hindi ba pag sumama ng loob mo, ang tendency niyan, di ba, iwasan mo na yung tao na yon, tama? Yun po ang kahinaan natin. Aminin natin po yon. Sino makakatulong sa atin? Ang Diyos. Sa Panginoon Jesus Christ, na nagligtas sa atin at nakaloob ng Holy Spirit na naghugas sa atin. Hinuhugasan tayo ng Holy Spirit araw-araw. Sapagkat habang tayo nagbabasa ng Bible, dahil nandito ang Holy Spirit, pinaunawa sa atin ay ng gawain ng Holy Spirit. John chapter 14 verse 26. Pagdating ng patnubay, ang Espiritu, ang siyang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. At magpapaalala sa atin kung sa lahat ng sinabi ko, sabi ng Jesus Christ. May Holy Spirit na tayo, kaya hindi po pwede sabihin nyo na sinasabi ko ngayon, hindi nyo maintindihan. Kapag nasa atin po ang Holy Spirit, tandaan po nyo, at kapag nasa inyo ang Holy Spirit, marami po kayong maiunawaan. Dahil siya ang tutulong sa atin. Ba't kailangan pa, pastor, na tigapagturo? Pastor, kailangan pa kayo.
Eh, tungkulin po, binigay din po, nakasulat din po yan sa Bible. Kaya hindi po natin pwede pagtakhan. Bakit may pastor pa at may pagturo? Kailangan lang pala Holy Spirit. Eh, paano tatanggap ng Holy Spirit ang isang tao kung di mangangaralan ng mabuting balita? Paano siya ma-encourage? Di ba? Kung walang mangangaral. Di ba? Sabi nga ng Romans chapter 10, verse 17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya maintindihan po natin mabuti, mga kapatid, yan po. At ang pagtubos sa atin ng dugo, yan. Balik po natin sa teksto. 1 Pedro. So, napakahalaga po na ngayon ay sa lahat ng ating gagawin, sa ating ng pag-uugali, maging maingat po tayo, dapat tayo po inaasahan ng Diyos, lalo po sa panahong ito. Sa panahon po natin, kailangan po ng Diyos ang katulong at tayo po ay inaasahan niya. Kaya kailangan po natin manariwa sa atin ng katotohanan, kailangan tayo maging banal. At tinawag maging banal. Ang pagtubos sa atin ay ang dugo o buhay ng Panginoon. Sa 1 Pedro chapter 18, chapter 1 verse 18, sorry po. Verse 18, verse Peter o 1 Pedro. Alam niyo kung ano ang pinagtubos sa inyo. Sa walang kabuluhang pamumuhay, sa inyong minana, sa inyong mga magulang, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya'y tulad ng kolderong walang dungis at kapintasan. Ayan po. Kaya titingnan po niyo mabuti, mga kapatid, hindi po tayo naging banal na ganun-ganun lang po at hindi tayo tumanggap ng Holy Spirit ng ganun-ganun lang po. Meron pong price. At ang halaga po nito ay ang dugo ni Jesus Christ na hindi kayang tumbasan ng ninumang tao sa mundo. Kaya nga po, sa biyaya lang tayo maliligtas. Ilagay po natin sa ating puso na tayo po ngayon ay ligtas na. Maliban na lang ilalayo mo ang sarili mo na ikaw ay ligtas na. Ikaw ay hinirang, ikaw ay tinawag, ikaw ay anak ng Diyos. Lahat ng title na yan ay naka-subject po sa atin. Anak ako ng Diyos, pinili ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, iniligtas ako ng Diyos. Ngayon, kung tayo po ay magkakahiwa-hiwalay, paano po yon? Kung tayo po ay hindi mag-iibigan, kung hindi tayo magkakaunawaan, kung hindi tayo magtutulungan. Opo, sa body of Christ, kaya sabi ng MC, tama nga po, sabi nga po, kailangan, oo nga, ang dami natin, pero wala tayong magawa. Pag may problema sa bayan, wala tayong magawa, hiwa-hiwalay tayo. May mga abogado tayo, may mga doktor tayo, may meron tayo makukuha ng tulong, pero makakahiwalay tayo. Paano? At yung mga religion, di ba, kahit masama, di ba, malakas sila sa gobyerno. Pero hindi tayo sa masama. Pag masama. Kapag ang kapatid ay masama ang ginawa, parusahan siya ng batas, okay lang. May proseso, hindi tayo kikiling sa masama. Sa mabuti lamang. Kaya napakalaga po yon. Kaya yun po sinabi sa Ephesians chapter 5 verse 25, ibigay niyo mga lalaki, ibigay niyo yung mga asawa, babae, di ba? Katulad ni Kristo, di ba? Inalay niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang iharap ito na walang dungis, walang kapintasan, banal. Di ba? Tingnan niyo yung salita na yun. Pangalawa, we must live a holy living. Dapat tayong mabuhay sa isang banal na pamumuhay o kabanalan. We must live a holy living. Napakalaga po ito mga kapatid. Sabi nga po doon sa verse 15, 1 Pedro chapter 1 verse 15, dahil ang Diyos sa pumili sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa at pag-uugali. We must, dapat. Sabi mo sa katabi mo, dapat. Sa salita ng Diyos, walang option. Wala po tayong pagpipilian. Pag sinabi ng Diyos, Diyos siya nagsasalita eh. Kung ang tao po nagsasalita, pwede po, may option po tayo. Siguro po, ang mabibigay ko lang po sa inyo, may provision tayo kung tayo may nagkamali o hindi tayo nakasunod. Yung humingi ng tawad. Kasi nakasulat din po yan. Hello? Kasi hindi nga tayo perfecto. Kahit tayo born again na ngayon, nadudulas pa rin tayo kasi nandito pa rin tayo sa laman.
Ang kailangan taga natin ay lagi tayo magbasa ng Biblia, manalangin, andyan na po ang pagpapatuloy ng kabanalan. So, napakahalaga po yun. Kaya nga, tinawag tayo ng Diyos, sabi nga dito, ang layunin ng Diyos ay nga po, ay tayo po ay gawing banal, at sabi nga po, we must live a holy living. Paano yon? Nakinig at sumunod sa salita ng Diyos. Hear and obey the word of God. Hear and obey the word of God. Santiago chapter 1. Ayan po. Tingnan po nyo. Paulit-ulit lang po. Nakasulat sa Biblia at salaminin natin ang ating buhay. Santiago chapter 1 verse 22. James verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili ay malis at kinalimutan ng kanyang ayos, ang kanyang anyo, at ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagkapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad na nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Hindi ba ang hirap noon, dinadaya mo ang sarili? Paanong paraan? Habang ikaw po ay nakikinig ng salita ng Diyos at hindi mo ito'y tinatakbuhan mo, nire-reject mo sa buhay mo kasi ito ang gusto ko, ikaw ang nasusunod, hindi po yan ang kabanalan. Bagkus dinadaya mo ang sarili. Kung dinadaya mo ang sarili, sino ang papalig sa iyo? Ang demonyo. Sapagkat ang demonyo, yun po ang gusto niya. Tayo po ay maligaw, mawasak, mabulag. Nabubulag po si Satanas. At minsan bibigyan ka pa ng kasiyahan doon sa ginagawa mo kapag ikaw po nag-uugat na yung kasalanang nagagawa mo. Ina-allow dyan ng God minsan kasi po yun ang sinasabi nga, kung ano tinanim mo, aanihin mo. Kaya kung minsan akala natin, na-enjoy nila yung kasalanan. Ba't sila gina-enjoy yung kasalanan? Pero pagdating po ng pagkilos ng Diyos, yung pagpalo ng Diyos, yun po ang masakit. At yun po ang magandang balita pa rin. Bago dumating ang Panginoon, yayanigin po tayo ng Diyos. Yayanigin tayo at ilalagay tayo doon po sa tama. Kasi tayo po lahat ay mahina. Kaya nga po napakalaga po yun. Hear and obey. Matthew 7 verse 24. Kaya sabi nga doon, ang sino man nakikinig ng salita at nagsasagawa ay tulad ng isang taong matalino, nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ikaw po'y matalino at ang batong iyong tinutuntungan ngayon kung ikaw po ay sumusunod si Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at nanatili ka kay Kristo, sinusundan mo ang salita ng Diyos. Hindi lang pinakikinggan. Kaya mga kapatid, maraming Kristiyano, kaya nga po tayo nagkakaiba dahil hindi po tayo, naghihir lang tayo pero hindi tayo nag-obey. Nakasulat, ang nakikinig at nagsasagawa, ang pagkapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Gusto natin lahat ng ating gagawin pagkapalain ng Diyos, tama? Sino ba sa inyo ang gumagawa tapos gusto yung mamalasin, puro problema? Wala. Gusto natin puro pagpapala, pero ayaw natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero totoo pong mahirap sa part natin. Lalo kung kulang po tayo sa pananampalataya. Paano kung wala kang isasaing? Paano kung wala ka ng pera? Paano kung ang anak mo ay meron mong babayarang malaki? Meron kung nasuon ka sa malaking problema? Yan po, nakikita ko po talaga, nakukulong po tayo sa ganyang bagay. Kaya nga po sabi ko, hindi naman pwedeng puro prayer lang tayo. Tulungan natin sila. Alam nyo, ang dami pong mga tao na kailangan pong tulungan. Opo, hindi lang po sa pananalangin, maging sa pananalapi. Alam po ba nyo, kaya nga po napakaganda po na magising po tayo. Kasi nung unang panahon, ng unang iglesia, hindi lang po sila nagkaisa sa Espiritu. Hindi lamang sila nagkaisa sa panalangin. Hindi lamang sila nagkaisa sa pagbabasa ng Biblia at pag-aaral ng Biblia, sa turo ng apostol. Kundi pati kabuhayan nila ay binibigay sa apostol at pinamamahagi naman sa pangangailangan ng bawat isa, sa mga mahihirap. Pero mga kapatid, hindi po natin pa nakikita yan, pero yan ay pwede natin pa-pray. Ang makagawa lang yan, hindi pastor. Hindi kami. Ang Holy Spirit.
Mamuhay na may malinis na puso at isipan. Matthew 15. Tingnan po niyo. Matthew 15. Okay. Tsaga lang po, napakahalaga po ito para sa bawat isa sa atin. Matthew 15, verse 10. Ayan, 15, verse 10. Matthew 15, verse 10. Ayan. Asay po dito, verse 10. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos, ayan po, sa verse, hanggang ano lang po, okay. Sabi po dito, Matthew 15 hanggang 11 po. Sabi po doon, ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya. Ipinaliwanag po yung sa 16. At sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala rin pag-unawa? Verse 17, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Tama nga naman, pagkain. Ginigilang niya sa ating bituka. Tapos lalabas. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao sapagkat ang sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalo niya, pakikiapit, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Kaya mga kapatid, checkin natin sarili. Basahin lang po natin to, ipag-pray natin. Iyon po ang napakahalaga. Kaya nga para sa akin, minsan po ako'y nalulungkot, tatagang hindi po ako masaya kapag ako may naririnig. Pero mga kapatid, wala akong kapangyarihan magbago ng buhay. Pero pwede akong mangaral, pwede akong magsaway bilang bahagi ng pag-ibig ng Diyos. Tama? Sa dami ng sinabihan ko mula po nung ako'y gamitin na ng Panginoon, nakita ko doon na gusto ko na lang, Lord, bigyan mo ako ng maso. Mamasuhin ko na lang yung ulo ng mga lumalapit sa akin para po sila ay matuto. Opo. Kasi parang, alam mo na, ito na yung dapat gawin, ito na eh. Tapos kung ano-ano pa yung, kasi nga dahil nasa tampo, galit. Opo. Anong nangyayari sa akin, lalo sa tabang na ako po'y nandoon pa, katulong ako ni Pastor, nakikita ko, hinihingan lang. Naghihinga lang ng problema yung tao na yon. Pero pag pinayuhan mo, hindi sumusunod. Kasi bakit ko sinasabi yan? Pagdating ng ilang buwan na naman, lalapitan naman sa akin, gayon at gayon din problema. Ang sabihin, hindi nababago. Wala bang Holy Spirit? Sino magbabago ako? Hindi ako. Kaya nakita ko po, kailangan ko ang Diyos, kailangan natin ang Panginoon, kailangan natin ang Holy Spirit, kailangan natin ang banal na Diyos. Kaya para sa akin, pagtayo ko dito, Lord, kung hindi mo ako sasamahan, huwag mo na akong patayuin. Hindi ko ninanais na ako po ay manatili, na hindi po ako gagamitin ng Panginoon. Alam naman ng Diyos yan. Hindi tayo nangangarap ng mataas na tungkulin. O ano pa man, napakahalaga po na ang inangad ko lang po ngayon ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Mamuhay na may malinis sa puso at isipan. Nga po, yung makinig at sumunod sa salita ng Diyos, mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Actually, sa Galatians chapter 5, verse 22, ang una pong bunga na nasulat doon ay pag-ibig. Kaya nga kung tayo po ay born again na, tayo po ay tumanggap ng Holy Spirit, dahil tayo na nampalataya kay Jesus Christ, may Holy Spirit tayo, alam po ba nyo, ang inaasahan sa atin ng Diyos ay yung pong bunga ng pag-ibig. Ang pag-ibig natin, tayo umibig sa ating kapatid, sa ating kapwa, hindi lang po mananampalataya. Alam po mo si Pastor Reggie, nagpunta sila ng Thailand. At isa pang monk, pari po yun ng Buddhism ba yun? Monk. Retired na po siya at ngayon nagtatrabaho na lang, mag-asawa, matanda na. Ang ginawa po ng mga born again doon, pumunta sa bahay, nilinis ang bahay. Tuwa naman yung monk. Kasi matatanda na, hindi na kaya maglinis. Inayos ang bahay. Tapos kasama si Pastor Reggie. Tapos nang-usap ang Panginoon kay Pastor Reggie, bigyan mo siya ng pera. Ang katumbas ng pera na ibigay niya, 3,000 sa kanilang pera, Thailand. Alam po ba niya, mula noon, matina po ng church, yung monk na yon. Bakit po? Dahil sa ginawa ng mga anak ng Diyos.
Hindi po siya manampalataya pero tinulungan. Tayo po, manampalataya na, nakita natin nangangailangan, tulungan natin. Hindi naman puro pera ang tulong. Yun po, tinulungan po, nilinis lang ang bahay. Napakahalaga po yung gawa ng mga anak ng Diyos. At nagbunga ito na yung monk. Tapos nung pagpasok, sabi niya, bakit ka po umating ngayon? Ginanyan ng cellphone. Ginanyan. Hindi maintindihan sinasabi, Thailand eh. Sabi na, pastor, meron pa interpreter dito. Sabi niya, pastor, yun daw po yan, nabili niya dahil sa binigay mong pera. At bago nangyari yon, na naginip daw po siya. Yung monk na yon. Na naginip siya dahil humingi siya ng cellphone. Kasi yung kanyang trabaho, karpintero, mason, para freelance siya, tatawagin lang sa bahay. Wala siyang cellphone. Sana, na naginip siya na may magbibigay sa kanya ng pera. Nakataon nang bibigay isang pastor. Kaya mula noon, hanggang ngayon, manggagawa siya ng Diyos doon sa Thailand. Isang monk. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Judges po ang papuri. Amen. Hallelujah. Kasi si Pastor Reggie, lagi ko natidinig doon, puro head knowledge. Pero ngayon, hindi. Gawa. Kailangan pakita natin ang gawa natin. Yung kabanalan natin. Magkaroon tayo ng impact sa mga tao nakapaligid sa atin. Amen. Kaya nga nung na-amaze ako kay Pastor Reggie, kasi ngayon, ibang turo niya ngayon eh. Dati puro head knowledge, kasi marunong taga si Pastor Reggie eh. Fluent siya sa English eh. Kaya nung tinuturuan kami, hirap na hirap ako eh. Yung twingster. Hirap na hirap ako. Kaya di ako nagpatuloy doon eh. Yung tuturuan ko mag-influence sa English. Yan. Hindi ko man 40 yan eh. Amen? Hallelujah. Bandang uli, sundin natin ang Espiritu Santo. Obey the Holy Spirit. Amen. Obey the Holy Spirit. Patandaan o tatak sa mananampalataya ang Holy Spirit. Ito po yung tatak. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Napakahalaga po, maintindihan natin to mga kapatid, at ito po lagi ay sa ulo natin kahit hindi natin basahin. Sabi nga, ano kayo ngayon? Di ba? Kayo ngayon ay anak ng Diyos o pinakalooban ng Espiritu Santo. Ano po sabi dito? Kami ay, sabi sa 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinakalooban ng pangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkakahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng makakamit natin ang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, kaya nga obey the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang tatak, siya ang tatak mo. Pag hindi ka sumunod sa Kanya, kanino ka nakakasala? Sa Diyos. At habang ano nang ituro sa inyo ng mga leader, hindi po sa leader ka nakasala. Hindi po sa aming mga pastor. Huwag kayong mahiya sa akin. Ako po ay nangangaral lamang. Pwede kayong nagkasala lumapit sa akin. Pero kayong magkakamali, lumapit kayo sa akin dahil pare-parehas po tayo na tumatanggap lang ng katotohanan sa salita ng Diyos. Ang hirap po, hindi po tayo magtulungan sa paglapit sa Diyos. Dahil yung pag-amin natin sa ating kapatid na tayo nagkamali, matutulungan tayo makalapit sa Diyos. At iyon po ang gawain ng mga mananampalataya. Maging peacemaker tayo. Maging tayo po yung lumapit, naging dahilan tayo ng pagkakaisa. Panunumbalik sa Diyos, pag-akay sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sundin natin ang Espiritu Santo. Ephesians chapter 4, ayan po, chapter 4, verse 22. Ang sabi po dito, verse 22, okay, ang sabi po dito, ayan, Ephesians chapter 4, verse 22. Ayan, tingnan po niyo, basahin ko na lang po. Magbago na kayo, sabi nga, okay, 22, 4:22, sabi dito, ayan, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Verse 24, ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid na banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Tingnan po nyo, ang banal na pamumuhay ay ayon sa salita ng katotohanan. Dahil dito, itakwin na natin ang pagsisinungaling
at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo ay bahagi ng isang katawan. Kung magalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong gayaang lumubog ang araw sa nagalit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo dahil sa galit. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa nangangailangan. Yan po, tingnan nyo ha. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas, makaka-encourage at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Ayan po. At huwag ninyong saktan, huwag ninyong pighatiin ang kalooban ng Espiritu Santo. Sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan, ang assurance ng salvation na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang mga sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mamubulyaw, manalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Mga kapatid, sapat na yung narinig natin. Ano pa yung ating ipapaliwanag? Ako po ay madalas kong sinabasa to at yun po ay lagi kong sinasalamin sa buhay ko. Kaya napakahalaga po yun. Sundin natin ang nais ng Espiritu Santo. Galatians chapter 5, at dito po tayo magtapos. Ano po ang sabi? Galatians chapter 5, verse 16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu o lumakad kayo sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya't mapipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kaya hindi po tayo magamit. Ulitin ko po, hindi po tayo magagamit. Tumayo po tayong lahat. Hindi tayo magagamit sa gawain ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Napakahalaga na tayo po ay lumagay sa tama nating kalalagyan. Ang Diyos po ay banal. Ang Diyos ay banal. At lagi po yung titingnan sa atin ng demonyo. Kung paano tayo lumalakad, kung anong ginagawa natin, kung anong sinasalita natin, kung ano yung lumalabas sa atin. Iyan po ang tinitingnan ng dyablo. At kapag ayos sa kanyang plano, hindi tayo nagkakasundo, hindi tayo nagpapatawaran, hindi tayo nagkakaroon ng pagbibigayan, pagpapaumanhinan, ay yun ang plano ng dyablo. Pero hindi yun ang plano ng Diyos. At pag natin pilitin, mga kapatid, na tayo pagpapalain ng Diyos kung hindi po tayo magiging banal. Ulitin ko, ang pagiging banal ay hindi po mahirap. Dahil ito'y biyaya ng Diyos. Ang Diyos ang tutulong sa iyo para ka mabago. Ang kailangan mo lang ay magpasya. Sino ba ang Diyos mo? Sino ang susundin mo? Kung totoo ang Diyos ay banal, hindi ka mamimili ng gawain. Hindi ka mamimili ng ano pa man gusto mong ipaglingkod kay Lord. Manapa, kung ano yung pagkakataong may bibigay mo. Alam po ba niyo, kung nabubuhay po tayo sa kabanalan, alam po ba niyo, iisipin mo lagi, ano ba yung maitutulong ko? Ito po ang malaking bagay na magagawa po natin ngayon. Ako po matanda na, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako ng mahaba. Amen? Pero wala akong nanais ngayon makagawa ng mabuti. Ang magagawa kong mabuti lamang ngayon ay yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi po kabutihan yung nagagawa ko lang. Magbigay ako sa inyo ng 1,000, kabutihan ba yun? Tama, kabutihan nga yun. Pero kung kayo naman ay nalugmok sa kasalanan, pero kung kayo sabihin ko sa inyo, ang kasalanan ay iyan ay pagsuway, iyan ay isang katulad ng hayop, mabagsik na hayop na pwede kang lapain, pwede kang kainin, at pag nakain ka niya, ihiwalay ka niya. Ihiwalay ka niya sa karamihan. Kaya nga po doon po sa ating gawain sa Matimo, yun po yung sinabi ko, never, sa isang kapatid na naroon, never na magsalita ka. Anong bagay doon sa pinanggalingan mo? Ang iglesia, kahit ito ay magkakaiba, ang may-ari niya na yung Diyos. Kung nakakaiba man ang damdamin at ugali na namumuno, wala tayong karapatan.
Ang karapatan natin ngayon ay ituwid siya. Ipanalangin siya. Sabihan natin siya. At ikaw rin na may karapatan, sabi ko sa kanya, malaya tayo. Pero hindi tayo makakapamanatili sa kabanalan kapag nakulong tayo doon sa nasa loob natin. Kailangan tayo makalaya. Handa ang Diyos sa palayain tayo, pero tayo po nagpapasya. Hanggang hindi po tayo humingi ng tawad kay Lord, hindi po pinag-uusapan dito, sino ba ang tama at mali. Kaya sabi ko, mga kapatid, hindi kailangan dito yung itaas mo sarili mo, wala naman akong kasalanan. Kundi ang sabi ng Diyos, magkaisa kayo, anak. Yun ang tawag ng Diyos. Pero mga kapatid, malaki po ang pag-asa natin. May gagawin ng Diyos sa Malolos. May gagawin ng Diyos sa bawat iglesia. Sa buhay, sa pamilya natin. Kung tayo nakakaisa. At kung tayo po ngayon ay meron pong mga kaguluhan at pagkukulang sa Diyos, sige po. Magkaroon po tayo ng 2 minuto, manalangin po tayo, lumapit tayo sa Diyos. Naghahantay lang ang Diyos ng ating pagkapasya, ng ating sasabihin, ng ating aaminin sa Kanya. Sige po tayo manalangin. Hallelujah. 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 Amang Banal, maraming salamat po. Ama, maraming salamat po sa iyong salita. Tunay nga po, Diyos, na ikaw ay Diyos sa banal. At dahil ikaw ay Diyos sa banal, Panginoon, nais mo na kaming lahat na nanampalataya sumusunod sa iyo ay maging banal. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na hindi ito mahirap para sa amin. Sapat ikaw ang tutulong sa amin dahil sa banal na Espiritu. Lord, salamat sa iyong kagandahan loob. Bagamat, O Diyos, narito kami sa iyong harapan. Dalahin ko po ang iglesyang ito, ipakalinisin mo. Mula po sa akin, O God, patawarin mo po ako, patawarin mo po kami sa pagmamalabis ng aming kaisipan, ng aming puso, ng aming mga salita, na minsan hindi po namin nalalaman na ang aming sinasabi ay labag sa iyong kabanalan. Ama, salamat po at dalahin ko po, O Diyos. Lord, linisin mo ang bawat isa at dalahin ko po, Ama, Lord, tulad ng nais, Panginoon. Nais mo kami na maging kasangkapang mahalaga. Nakagamit-gamit sa hari ng mga hari. Lord, linisin mo ang puso at kaisipan ng bawat isa sa amin at dalahin ko po, Ama, tulad ng pagkatao mo sa bawat isa. Lord, lahat kami, bawat pananampalataya, maging bago na datihan, Lord, ay inalagay mo sa iyong plano na magamit mo para po ang iyong salita ay maipahayag at ang iyong kalwalhatian ay makita at maranasan ng marami. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay maranasan ng marami sa pamagitan ng iyong mga anak sa paggawa ng signs and wonders and miracles, O God, na ikaw rin po ang gagawa nito para sa amin. Ama, tulungan mo po kami, O God, na ito ang maganap sa amin, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos sa banal, Panginoon. Lord, dalahin ko po, tulungan mo po kami. Lalo po sa panahong ito, O God, ng kaguluhan ng mundo. Matuon po kami, Panginoon, na ang pag-asa namin upang magkaroon ng tunay na kapayapaan at kaayusan ng buhay ay ang kabanalan ng aming Panginoong Hesus, ang kabanalan ng aming Diyos. At ito'y mapapasa amin lamang at ibinigay mo na sa amin nang matapos kami manampalataya at tumanggap sa Kanya, sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Ama, sa katotohanan ito. At dalahin ko po, Ama, ano ang pangangailangan ng iyong anak. Lord, dalahin ko po ang mga kabataan po namin, ang mga batang lumalaki, ang mga batang tinuturuan, ang mga kabataan. Lord, i-guide mo po sila. Tulungan mo po sila, O Diyos. Na hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon, Lord,
magkaroon sila ng malaking impact sa kanilang mga henerasyon, O God, na sila ay nagdadala ng iyong kabanalan. Magiging yung mga high schooler, yung mga college level, yung mga young professional, O God, yung mga nag-aaral, O God, Lord, tulungan mo sila. Makatapos sila sa pag-aaral. Yung kumukuha ng board exam, samahan mo sila at pagtagumpayin, O Diyos. Sa mga naghahat ng trabaho at sa may mga trabaho na, samahan mo sila at pagtagumpayin, O Diyos. Makita sa kanila ang iyong kapangyarihan at hindi lang po kapangyarihan kundi pati ang kabanalan. Gamitin mo po ang kanilang mga naabot upang lalo silang maglingkod sa iyo nang mayroong kalinisan ng puso at kaisipan. Ama, ang mga magulang na narito mula po sa amin, tulungan mo kami, O Diyos. Sa kabila ng maraming pasanin sa buhay, problema sa pang-araw-araw na pangangailangan, Panginoon, dalahin ko po katagpuin mo ang bawat isa sa pag-iisip sa mga problema, sa pag-aayos sa takbo ng aming pamumuhay. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa bawat araw na ginawa mo at pinagkaloob mo sa amin. Kailangan po namin ng pagkain. Bigyan mo kami ng aming pagkain araw-araw, O Diyos. At tulungan mo kami, Panginoon, maging sa pinansyal at material na bagay. Panginoon, sa mga nagpapaaral, sa mga magulang na umuupa ng bahay, Panginoon, palayain mo ang iyong mga anak tulad ng iyong pangako. Lord, magkaroon sila ng pag-aari ng kanilang sarili, O Diyos. Alam po namin ito'y madali para sa iyo. Lahat ng kagipitan at kakulangan ng iyong mga anak ay gagamutin mo at bibigyan mo ng kasapatan at kasaganaan. Lord, yung kagalingan, spiritual o kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, yung inuwian namin tahanan ng mga kabataan, ng mga bata, ng mga magulang na narito na hindi pa lahat ay mananampalataya at hindi pa sumusunod sa mabuting balita. Hipuin mo po sila, Ama, sapagat Lord, ito ay iyong pangako na kung kami sasampalataya kami at ang aming sambayan ay maliligtas. Salamat, Ama, sa kaligtasan ito pa'y aming inaangkin, O God. Lord, ang iglesyang ito'y pagandahin mo sa iyong harapan, O God. Lahat ng ginagamit mo, nagtuturo tayo, Lord. Maging leaders and workers, basta mo kami sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, huwag mo kami ilayo sa iyong harapan at dalahin ko pang iglesyang ito, O God. Lord, makita at mataas ang iyong kabanalan, ang iyong kaluwalhatian. At sa lahat ng may mga karamdaman, maging si Brother Danny Soriano, O God, sa lahat po. May mga sakit sa puso, si Brother Danny, sila Kabita, sa lahat. Si Brother Carlito Villaperte, O God. Lord, lahat na may mga karamdaman, Panginoon, na aming dinadalangin. Panginoon, O Diyos, sa iyong awa at tabag, Panginoon, kami humihiling ng biyaya ng kagalingan. At salamat, Panginoon, tulad ng iyong turo, ang kinina namin ang lahat ng bagay ipagkakaloob mo. At ito ay aming mga kamit, O Diyos. Lord, salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, sinangkin po namin, Lord, na ikaw'y tutugon sa iyong mga pangako. Kaya malakas ang aming loob. Nananampalataya po kami ng lahat ng ito, Panginoon, ay pagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat, Ama, sa biyayang ito, sa iyong mga salita. Purihin ka po, Diyos. Purihin ay dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. God bless you.